sa mga Hudyo, yung panahon po ng Lumatipan. So, lagyan natin ng illustration, ano? Yung living oracle o yung aral na buhay na binabanggit dun sa talata na tinanggap ng kanilang mga magulang upang ibigay sa kanila sa mga succeeding generation, sa kanilang mga anak. So, ganito po yung nangyayari, ano po? So, tinanggap, received by their fathers or ancestors together with Moses upang ibigay sa mga susunod na henerasyon to give the living oracle, ang mga aral na buhay, to their children or succeeding generation. So, ganon. Tinuturuan nila yung kanilang mga anak. No? Kapag mayroong mga bagong supling na ipinanganak na sa kanilang lahi, ang nangyayari, yung kanila tinanggap na aral, ipapasa rin naman nila sa kanilang mga anak sa susunod na generasyon. So, ganon. So, sa pamamagitan nun, nagkakaroon sila ng knowledge of God. No? At nakikilala nila yung mga katuruan ng Diyos sa kanila. Sapagkat sila ay bayan ng Diyos noong una. Israel, God's people. Pinili sila ng Diyos na maging bayan niya. Yun po yung una, no? So, tinanggap ng kanilang mga magulang, tapos yung living oracle, ipinapasa sa kanilang mga anak o succeeding generation upang magkaroon sila ng kaalaman at mga katuruan ng Diyos. Ito naman po yung nangyayari sa atin, o magsasabihin ko kung katuparan ng sinasabi sa Hebrews chapter 8. Na hindi na kailangang magturo sa ating mga kababayan, sa ating mga kapatid. Nakilalanin po ang Diyos sapagkat ako'y nakikilala ng lahat, sabi ng Diyos. Ito po yung katunayan. Pagkumparahin niyo po Galatians chapter 3, verse 26 to 27, ganito po ang ating mababasa. For you are all the children of God. For you are all the children of God by faith in Christ Jesus. For as many of you as have been baptized unto Christ have put on Christ. So, ang sabi, kayo anong lahat ay anak ng Diyos. No? Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. So, merong prerequisite para maging anak ng Diyos. No? Bago ka maging anak ng Diyos, merong prerequisite o kailangan ka munang magkaroon. By the way, ginamit ko yung salitang prerequisite, kadalasan po yung ginagamit sa school So, sa college, sa high school siguro. Kapag bago ka nung panahon kasi nung college ako, bago ka makapag-take ng P6, siyempre, kukuha ka muna ng mga ilang branch ng science. Biology, ano pa ba yun? Diba? May prerequisite, kailangan mo nang ipasa yung mga subject na to bago ka makapunta rito. Yun po yung sinasabi ko. So, you are all children of God by faith. No? At hindi lamang po faith ang binabanggit dyan, For as many of you as have been baptized into Christ, have put on Christ. Yung sino mang may bautismo sa inyo, ay isinuot si Kristo, sinasabi dyan. So now, bago tayo magkaroon ng pananampalataya, ang pananampalataya po ay nanggagaling sa pakikinig. Ano po? Romans chapter 10, verse 17. Yan po ang ating mababasa. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Sa pamamagitan po ng pakikinig natin sa salita ng Diyos, doon sumisibo yung ating pananampalataya. So may pinapanggalingan po ang pananampalataya. So yun yung prerequisite. So, yung ating pakikinig sa salita, doon tayo nagkakaroon ng pananampalataya o yung pagbabasa natin ng salita ng Diyos. Hindi naman porket nagbasa tayo, hindi na tayo nakinig. Sabi nga, di ba, sila yung mga patay na, ngunit nagtuturo pa. So, hindi talaga po sila patay, kundi patuloy po nagtuturo ang mga lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga sulat. Ano po? So, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Yun po ang nangyari, So, number 1, you must hear the word of God. You must be taught. And, pagkatapos mo makapakinig, tanggapin ang aral, magkakaroon ka ngayon ng pananampalataya. So, faith comes by hearing, at doon ka magkakaroon ng knowledge of God. So, makikilala mo ang Diyos at kanyang mga katuruan. Doon na magkakaroon ng pagsisisi, tatawag ka sa kanyang pangalan, at
pagpapasailalim sa bautismo. So yan po yung nangyayari sa atin no, kapag tayo na-convert. So, tayo nakakapakinig ng salita, nagkakaroon ng pananampalataya at pagkaalam sa Diyos, sa kanyang mga katuruan, nagsisisi tayo sa ating mga kasalanan at patuloy tayong tumatawag sa kanyang pangalan at nagpapabautismo. So sa bagay na yan, tayo ay nagiging isa kay Kristo. Tayo ay idinaragdag ng Diyos sa kanyang iglesia. Nakalagay dyan, one in Christ, temple of God. Nagiging kaisa tayo sa iglesia. Sa iglesia ng ating Panginoong Kristo. Kaya naman, we are spiritually born as children of God. Kung ngayon, tayo ay anak na ng Diyos, ano po? So, kailangan pa ba tayong turuan na kilalanin natin ang Diyos? Di ba po? Kung una pa lang na tayo'y pinangaralan ng mga salita, tayo'y nagkaroon ng pananampalataya bago tayo naging anak ng Diyos, meron na tayong pagkilala sa Kanya. Meron na tayong kaalaman sa Kanya. Alam na natin yung Kanyang mga katuruan. Napagkumpara niyo po yung pagkakaiba nung una, sila'y bayan ng Diyos, kung sila'y pinanganak physically, kailangan pa silang turuan na kilalanin mo ang Diyos. Whereas dito po sa ating katuparan ng salita ng Diyos, ang sabi niya, no? Hindi na magtuturo ang bawat isa sa kanyang kababayan at ang bawat isa sa kanyang kapatid na sasabihin, kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y nakikilala ng lahat mula sa kalilitan hanggang sa kadakilaan sa kanila. Ano po? Yun po yung katuparan ng salita ng Diyos dito. Na nung tayo nagkaroon na ng pananampalataya, nagkaroon na tayo ng pagkakilala sa Kanya at pagkaalam ng Kanyang mga katuwiran na mga kautusan. Ano po? So, let's move on to the next verse. Sa verse 12. Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na alalahanin pa. No? Pagkatapos niyang ilagay sa puso ng mga tao ang kautusan, sila'y magiging bayan ko. Ang sabi niya, ito naman ang isa pang magandang mangyayari. Magiging mahabagin ang Diyos sa ating mga kalikuan at ang kanilang mga kasalanan, ang sabi niyan, ay hindi ko na aalalahanin pa. Ang dahilan po niyan kung bakit hindi na aalalahanin ng Diyos ang mga kasalanan ng tao, walang ibang rason kundi yung ginawa ng Panginoong Kristo. Mamaya babasahin natin yung patunayan. Wala namang, hindi naman naging dahilan kung ano man yung ginawa ng mga tao. Walang anumang ginawa ang tao para maging dahilan, para maging kalugod-lugod ang ating pamilya ng tawad sa Kanya. Ibig sabihin, yung mga ginawa ng mga tao nung unang tipan, sila'y naghandog ng mga papatayang hayop para sa kanilang mga kasalanan. Sila'y napapatawad. Pero hindi sila pinasasakdan ng mga sakripisyong ito. Bilang sinasabi sa chapter 10 ng Hebrews. No? Kahit sa panahon natin ngayon, kahit ialay ko pa ang buhay ko para sa inyong kasalanan, walang saysay, walang kwenta. Dahil ako rin naman, kailangan ko ng kaligtasan. No? Ako rin naman, hindi ay makasalanan. No? Ako rin naman ay hindi karapat-dapat para tumubos ng kasalanan. Kaya walang ginawa ang tao para maging dahilan na maging nakalimutan na ng Diyos ang mga kasalanan. Walang ibang dahilan kung bakit kalilimutan ng Diyos ang ating mga kasalanan. Yun ay walang iba dahil sa ginawa ng Panginoon sa Diyos. Yung kanyang kamatayan. Yun yung naging katuparan ng mga kautusan na sinasabi ng Panginoon sa Diyos. Patunayan po natin yan. Dito po sa chapter 10, verse 5 to 6, ganito po ang sabi. Ang sabi po dyan, wherefore, when He came into the world, He said, sacrifice and offerings thou wouldest not, but a body hast thou prepared me. In burnt offerings and sacrifices for sin, thou hast had no pleasure. Then said, lo, I come in the volume of the book, it is written of me, to do thy will, O God.
Basahin niyo ako natin sa Tagalog.